Good morning sa inyo mga boss. At pag-usapan naman natin yung karaniwan na tanong ng ating mga kapatid na driver. Ayan, yung pagkuha ng lisensya dito sa Europe o dito sa Italy. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to mga boss. Alam ko marami nagkaka-interest sa inyo, lalong-lalo na yung ating mga kapatid na gustong maging driver dito sa bansang Europe. At ayan, bago natin simulan yung video mga boss, doon sa mga nagkaka-interest sa ganitong klaseng kwentuhan, sa mga buhay-buhay dito sa abroad, ayan, i-follow nyo lang ako mga boss. At tambay lang kayo dito. Walang ganong special dito, hindi kayo matatawa sa mga ginagawa nating content. Pero may mga matututunan kayo, lalo na kung bago pa lang kayo dito sa abroad at gusto nyong magkaroon ng idea kung paano yung mga sistema na kailangan nyong malaman dito. Mga boss, ang pagkuha ng lisensya dito sa Italy, kinakailangan ka ng dumaan ngayon ng driving school. Hindi katulad dati, nakakapag-convert yung mga Pilipino gamit ang kanilang professional license. So ngayon medyo nahihirapan na. Actually hindi lang nahihirapan, medyo nawala na yata talaga yung conversion ng license. So nung mga unang panahon, nakakapag-convert yung ating mga kapatid na driver na OFW dito sa Italy. So ganun kadaling magkaroon ng lisensya nung mga panahon na yon. Pero ngayon mga boss, kinakailangan ka na talagang mag-aral at mag-enroll sa mga driving school. Bukod sa mga boss, pag enroll sa driving school, kung gusto mong makamenos at marunong ka naman ng magsalita at tingin mo kaya mo namang umintindi ng Italian language, pwede ka rin namang mag self-study. So ano yung self-study? Yung self-study mga boss, bali i-prepare mo yung sarili mo, magda-download ka ng application sa cellphone mo, tapos mag-aaral ka. Katulad yun ang ginawa ko actually mga boss, no? Ako kasi nag-self-study ako bago ako pumunta ng driving school. So mamaya ipapaliwanag ko kung paano nangyari na nag-self-study ako tapos pumunta ako sa driving school. Well, yun na nga yung unang ginawa natin, nag-self-study tayo. Nag-download tayo ng isang application sa cellphone natin related sa pagkuha ng lisensya. Tapos inaral natin hanggang makabisado natin ng konti. At nung naramdaman natin na baka kaya na nating ipasa, so kumuha ako ng exam. So yun ang ginawa natin. At yung iba naman mga boss, dumidirekta talaga sila sa mga driving school para mag-aral. So bahala na yung driving school pagka ganon. Sila na yung magbibigay ng lesson, sila na yung magre-review sa inyo, sila na yung magpapaintindi sa mga gusto nyong maintindihan. Then pagkatapos kung maipasa yung theory na tinatawag nila, kasi dalawa yung exam dito actually mga boss, isang theory at saka isang driving. So yun na nga, bali tayo nag self-study lang tayo sa theory para medyo makamenos tayo sa gastos, at awa naman ng Diyos na ipasa natin yung theory natin na kailangan hanggang 4 na error ka lang or error para pumasa ka. Hindi ko lang alam kung ganun pa ngayon Dati kasi kami hanggang 4 na error pasado ka. So nung nag-exam tayo, yung pinalad tayo na magkaroon ng 0 talaga, 0 error tayo. So isa tayo sa inangaan nung mga panahon na yon sa pag-exam natin. Kumbaga yun yung tinatawag na nakachamba tayo mga boss. So yun na nga mga boss. So pagkatapos noon, ayun, bali kailangan na talaga akong mag-enroll ngayon ng driving school. Kasi kailangan kong magbuo ng 9 hours. Dati 9 hours, hindi ko lang alam ngayon. Medyo matagal na yon. Kailangan kong magbuo ng 9 hours na driving school. So nag-enroll na ngayon ako sa isang driving school para doon, para makapag-set ako ng exam sa driving school.
So yun na nga nangyari, nag-enroll ako, tapos yun, sinet ako ng driving. Sa unang araw ng driving ko, ayun, pinag-drive tayo ng konti. Tapos tinignan nila, sinabi nila sa atin na mag-park tayo ng ganito, mag-park tayo ng ganito, pumunta tayo sa ganyan, pumunta tayo sa ganon. So dahil nakita nila na may knowledge naman tayo sa pagdadrive, hindi na natin nabuo yung 9 hours na driving. Pero siyempre binayaran pa rin natin yon, kasi obligatory yon, babayaran mo talaga yung 9 hours na yon. Paano naman kung talagang wala ka pang driving experience, hindi ka pa marunong talaga mag-drive? Yun lang mga boss, pag mga ganong klaseng sitwasyon, medyo mapapamahal ka talaga, dahil hindi ka nila i-set ng exam hanggat hindi ka ready for the exam. So talagang tuturuan ka muna nila, ituturo nila sa iyo yung mga basic na kailangang i-evaluate ng examatory kapag mag-e-exam ka na ng driving. So yun, kung talagang wala kang zero talaga yung knowledge mo sa pagdadrive, medyo lalampas ka dun sa 9 hours na requirement, kasi tuturuan ka nila kung paano talaga yung mag-drive dito sa Italy, kung paano yung batas, kung paano ang procedure ng pagdadrive. So marami, etc. Alam nyo na yun mga boss. So dahil kami, o ako, meron na akong konting driving experience, hindi na ako nagtagal sa driving school. So sa madaling salita, sinet tayo ng exam, at yun, awa naman ng Diyos na ipasa din natin yung exam sa driving. So yun na yung journey na nagkaroon ako ng license dito sa Italy. So siyempre yung iba dyan, medyo may narinig ng ibang kwento na ang sabi ng iba, pwede daw magpa-convert ng license, ng professional license na galing sa Pilipinas, basta wala ka pang 4 na taon na resident sa Italy, pwede kang magpa-convert. So yun na nga mga boss, yung sinasabi ko sa inyo kanina, dati pwede yun, dati nagagawa ng mga Pilipino yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, dati napakadaling kumuha ng license dito, basta meron kang professional license, at under 4 years yung residence mo dito sa Italy, madali ka makakapagpa-convert ng license mo. Pero ngayon kasi mga boss, talagang tinanggal na yata yun, kasi marami na rin naman ang sumubok na nagpa-convert sa mga panahon na to, pero hindi na sila nako-convert. Kumbaga inuobliga na talaga na pumunta ng driving school para doon mag-aral. Ewan ko lang, baka sa mga ibang lugar, sa mga probinsya, nangyayari pa rin yung conversion. Pero dito sa amin, talagang lahat ng makausap ko, nahihirapan na silang mag-convert ng kanilang license or professional license na galing sa Pilipinas. At ayun na nga mga boss, tapos na tayo sa kwentuhan natin about sa exam ng theory or driving. So pinalad na, kunwari na magkaroon ng license, hawak mo na itong si lisensya, binigay na sa'yo ng examatory yung lisensya mo. So license holder ka na ngayon ng Italy. So ang tanong naman, pwede ka na bang magtrabaho gamit yung lisensya na yon? So ang sagot doon, depende. Kasi kung magtatrabaho ka, meron lang limitation na kabali at saka kilowatt ng sasakyan ang pwede mong i-drive sa loob ng 1 taon. So may limit sa loob ng 1 taon yung pwede mong i-drive na sasakyan. So sa madaling salita, yung mas maliit na sasakyan o mas maliit, mababa ang kabali at kilowatt muna ang pwede mong i-drive. So kung ang papasukan mong trabaho is like for example family driver, at medyo pasok sa license mo yung kanilang sasakyan na ida-drive mo, so pwede ka magtrabaho doon. Pero hindi ka pa pwedeng magtrabaho doon sa mga malalaking sasakyan, or halimbawa papasok ka bilang isang delivery driver at malalaki yung kanilang mga ginagamit, sa loob ng 1 taon hindi ka pa pwedeng mag-drive ng ganong mga sasakyan. Medyo kailangan mo munang magantay ng 1 taon
para ma-drive mo lahat yung sasakyan na pwedeng i-drive na pasok sa iyong license. So bakit pasok sa iyong license? Ibig bang sabihin nun, pagkatapos ng 1 taon, meron pa ring limit na hindi ko pwedeng i-drive na sasakyan. So meron pa rin mga boss. Yan yung susunod na pag-uusapan natin. At ayun na nga mga boss, hanggang dito na lang muna yung video natin kasi masyado na itong mahaba. So yung kadugtong na sinabi natin na yun ang isusunod natin na pag-uusapan. So gagawa na lang natin yun ng ibang video. So pagkatapos nga ng 1 year, pwede ka nang mag-drive ng medyo malaking sasakyan, pero may limit pa rin talaga na pwede mong i-drive. At pag-uusapan natin yan sa mga susunod nating video, kung ilang passenger ba ang pwedeng sumakay sa'yo, kung gaano ba kabigat ang pwede mo lang i-drive, kasi category by category yung license dito. Parang sa atin ABCD, ganun, parang dito meron ding ABCD, pero dito kasi iba yung sistema ng lisensya. Sa atin kapag professional ka, halos pwede mo nang i-drive lahat. Pero dito kasi meron talagang limit. Bawat license, bawat category ng license mo, meron kang limit na pwedeng pasok dun sa license mo. So yun na muna ngayong araw na to mga boss. At sa susunod gagawa natin ng video yung kadugtong nito, para din hindi masyadong mahaba yung video natin. So paano mga boss, hanggang dito na lang muli ang video natin, at sana kahit papaano nakakatulong sa ating mga kapatid na OFW, lalo na dun sa mga kapatid nating gustong maging driver dito sa Italy. So yan mga boss, hanggang dito na lang. Mag-iingat kayo palagi at maraming salamat mga boss sa pag-stay nyo dito, sa pakikinig nyo, at sa pagko-comment o pag-share nyo. Maraming salamat. Na-appreciate natin yan mga boss. Mag-iingat kayo palagi. See you next vlog.